Marco's point of view. My father was just looking at me the whole time. That's why I just massaged my temple. My father can't still believe that I want to manage his company. Our family owned a real estate, construction, and finance company. The condo unit that Chaos owned was my father building, but I can't ask him to give me a unit there because we're not in a good term, and he knows Marielle is staying at that building. He will make sure that I wouldn't get any unit in that building when he learned that my ex-girlfriend will live there. Kaya kahit anong gawin ko para makakuha ng unit doon, wala akong magawa dahil hinaharang niya. Pero nakagawa naman ako ng paraan dahil kay Chaos, and I'm lucky that his unit is close to the unit of my dear ex-girlfriend. You said you don't want to handle this company. Sabi sa akin ng ama ko. I changed my mind, Dad, and I told you that I will think about, so I made my decision and I will manage this company. Sabi ko sa kanya at umupo sa visiting chair sa tapat niya. Tiningnan niya ako ng seryoso at ganon din ako sa kanya. From the moment I manage this company, I can do whatever I want. Marcos, if you're just playing around, stop it, and if you're serious about managing our family business, you need to prove it to me, sabi niya sa akin. I'm serious, Dad. Kilala mo ko at alam mo rin na kayang-kaya kong palaguin pa tong negosyo ng pamilya natin. My company is the evidence for that, sabi ko sa kanya. Alam ko yon, pero hindi naman yon ang ibig kong sabihin, sabi niya sa akin. What do you mean, Dad? Tanong ko sa kanya. I don't know what he wants to imply, but I need to convince him. Ngayon ko lang ako nagka-interest sa kampanya namin. Kaya sana lang hindi ako pinaglalaroan ng ama ko. Dahil mag-aaway lang kaming dalawa kung hindi siya magiging seryoso sa mga sinasabi niya o binitawan niyang salita kaninang umaga nung magkausap kami. Siya mismo ang may gusto na ako na ang mamahala ng kumpanya dahil gusto niya o gusto na niyang mag-retired at wala rin naman siyang ibang mapag-iwanan nitong kumpanya na to dahil ako lang ang nag-iisa niyang anak. Look, son, I know that you have a hidden agenda in your mind. That's why you want to manage our company as soon as possible. Kanina lang ayaw mong hawakan ang kumpanyang ito, pero ngayon, ikaw pa mismo ang pumunta sa akin para lang sabihin na gusto mo to. Sabi niya sa akin. Dad, kung ano man ang iniisip mo, mali ka doon. I don't have any hidden agenda. Mariing sabi ko sa kanya. Huminga siya ng malalim at hindi inalis ang tingin sa akin. Okay, give me at least 1 month to finish everything then. After that, the company is all yours, sabi niya sa akin. Why do I need to wait for 1 month, Dad? Tanong ko sa kanya. Don't be impatient, my son. May mga dapat lang akong ayusin sa kumpanya bago ko ibigay sa iyo to. Hindi mabilis na proseso ang lahat. Kahit pa matagal ka rin na nagtrabaho dito bilang COO ko, sabi niya sa akin. Okay, if that's what you want, Dad, sabi ko sa kanya. Tinalikuran ko na siya dahil wala na akong mapapala dito. Nasabi ko na sa kanya, ang gusto ko kaya aalis na ako at kailangan ko pang mag-ayos ng gamit ko para dalhin sa unit ni Chaos. By the way, son, don't do anything stupid that will ruin your life. I know you because you are my son and you are stubborn like me when we were at the same age. Things that have no value and no worth should be discouraged, especially if the thing will ruin you. Sabi niya sa akin at tinapik ako sa balikat ko. I'm leaving, sabi ko na lang sa kanya at hindi na pinansin ang sinabi niya. Ayokong makipagtalo sa kanya. Ngayon dahil hawak pa niya ang gusto ko, kayang-kaya pa niya akong pigilan sa gusto kong gawin. My mom will not like if she will know that me and Dad will fight again. Noong nag-away kami ni Dad, sobrang nagalit sa amin pareha si Mom. Ayaw niyang magkasira kaming dalawa pero hindi kasi naiintindihan ni Dad ang gusto ko. He want me to break up with Marielle but I can't because I love her. Kaya sa sobrang galit niya, pinaalis niya ako sa kumpanya namin. Pero hindi niya alam na nagsisimula na ako ng sarili kong negosyo noon. Kaya baliwala sa akin ang ginawa niya.
Alam ko na ang ginagawa ko kaya hindi na niya dapat ako pinapakailaman sa mga desisyon ko sa buhay. Hindi ko alam kung ang dahilan niya kung bakit ayaw niya kay Mariel para sa akin. Mariel is a part of a well-known family. She is beautiful and smart. I like everything about her from the moment I met her. I fell in love with her and she also liked me, but things are not on our side because when I introduced her to my parents, Dad doesn't like her. At alam ni Mariel yun, pero hindi siya gumawa ng kahit anong hakbang para mapalayo ako sa ama ko. Sadyang si Dad lang ang gumawa ng away nun. Akala ko okay na kami, pero nakialam naman sa amin ay ang pamilya niya dahil bigla na lang siyang ipinakasal sa iba at ang ikinasama ng loob ko ay pumapayag siya ng ganun. Kabilis at hindi man lang niya naisip ang nararamdaman ko, pero hindi ako susuko dahil alam kong mahal pa rin niya ako. Nang makaalis ako ng kumpanya ng ama ko, nag-drive na ako pauwi sa unit ko para kuhanin ang gamit ko. Habang nasa daan ako pauwi sa kondo ko, naabutan ako ng traffic, kaya napailing na lang ako at ipinilig ko ang ulo ko sa bintana nang may matanaw akong isang pamilyar na tao. She is the woman that I saw earlier in the cafe and I think I saw her somewhere but I don't know where. Hindi ko na inisip pa kung saan ko siya nakita dahil hindi naman siya importante sa akin. Nang mag-signal na, tinakpakan ko ng silinyador ng kotse ko at nagmaniho na ako paalis. Nang makarating ako sa destinasyon ko, ipinarada ko agad ang kotse ko sa designated parking lot para sa akin at pumasok na ako sa loob ng building. I own this building kaya may sarili akong elevator paakyat sa penthouse ko at hindi ko na kailangang makisalamuha sa iba. While I inside the elevator and waiting my phone beep, it was Grant and he is calling me. Why? I asked him when I answered his call. I am busy with my stuffs, Grant, sabi ko sa kanya. We will wait for you there, Marcos, and Chaos said that if you will not show later, he won't lend you his unit. And he also said that he will talk to Tito Atticos and about your plan. If you wouldn't show up, sabi niya sa akin, they are now threatening me with my own plan. Pack off, Grant. I'm a busy person, sabi ko sa kanya at lumabas na ng elevator nang bumukas yun sa floor ng unit ko. I'm just relaying the word of our dear friend Chaos to you. So, see you later, sabi niya sa akin at pinatay na ang tawag. They really know when to piss me off. Naglakad na lang ako papunta sa unit ko na may makasalubong akong hindi ko inaasahan na makikita ko dito. Simula nung huling pagkikita naming dalawa. Kesa kausapin ko siya, nilagpasan ko na lang siya dahil wala naman akong sasabihin sa kanya. Long time no see, Marcos, sabi niya sa akin nang magkatapat kami. What do you need, Mrs. De Leon? Seryosong tanong ko sa kanya at may pagkaumay na binanggit ko ang bagong apelyido niya. Marcos, ako pa rin to, sabi niya sa akin. I smirk and look at her. I know but you're now Mrs. De Leon. You choose to carry that surname instead of mine. So bear with it, Mariel, sabi ko sa kanya at naglakad na palayo sa kanya. Don't make it hard for me, Marcos, please, sabi niya sa akin kaya huminto ako. I'm not making it hard for you, Mariel, because you're the one who chose that life, not me. So live with it because you chose to marry that guy. Even if I offer everything I have to you, but you refuse it and marry him over me, you just waste everything I did for you and I hope you'll be happy. Sabi ko na lang sa kanya at nagpatuloy na ako sa paglalakad palayo sa kanya. I want to hug her but I can't do that. Hindi pa ito ang panahon para gumawa ko ng mga bagay na makakasira sa plano ko. Pumasok na lang ako sa loob ng unit ko at pagbukas ko ng ilaw, ang una agad ang bumugad sa akin ay ang mga larawan namin ni Mariel. Natawa na lang ako ng mapait at ipinilig ang ulo ko palayo sa mga bagay na yun. Pumasok ako sa kwarto ko at inilagay sa maleta ko ang mga damit na kailangan ko, pati na rin ang mga kailangan kong gamit. Inilagay ko rin ang mga papeles na kailangan ko sa trabaho.
I'll be staying there for a long time, kaya kailangan madala ko ang mga kailangan kong gamit dahil ayoko nang bumalik dito sa unit ko pansamantala. And I'm planning on selling this penthouse, but I'm not sure if I will do it. Na makatapos ako, umalis na ako at bumaba sa parking lot. Pagbaba ko, dumiretso ako sa kotse ko at inilagay ko lahat ng gamit ko doon, saka sumakay at umalis. While I was driving, I received a call coming from my secretary kaya sinagot ko agad yon. Sir, hinahanap po kayo ng isang board member, sabi niya sa akin. I told you that I'm busy, mariing sabi ko sa kanya. Sir, this is about the new project that we are working, sabi niya sa akin. I will talk to them tomorrow, so don't disturb me anymore, sabi ko sa kanya at pinatay ng tawag. Mabilis akong nakarating sa building ng unit ni Chaos, kaya naman ipinarada ko na ng kotse ko sa parking lot at bumaba sa kakinuhang gamit ko. Pumasok na ako sa loob at sumakay ako sa elevator. Kilala ko dito dahil kay Chaos at syempre dahil magulang ko ang may-ari nito. I waited for about a minute. When I arrived at the floor where Chaos unit belong, I get out of the elevator and walk towards the unit of my dear friend and get inside. The unit is the same as mine, but my unit is a little bit bigger. I went inside the bedroom and leave my stuffs there. Then I went to the bathroom to take a quick shower to freshen up a little bit before I leave and went to Carter's bar. Kahit ayokong pumunta, hindi ako papatahimikin ng mga kaibigan ko pag hindi ako sumipot. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip nila para mag-aya sa bar ni Carter. Madami pa akong gagawin trabaho ngayon dahil sa bago namin na project at kailangan ko pang bigyan ng approval ang budget para doon. Pagkatapos kong maligo at magbihis, kinuha ko lang ang cellphone, wallet at ang susi ng kotse ko saka lumabas na para umalis. Habang naglalakad ako sa hallway ay nadaanan ko ang unit ni na Mariel kaya huminto ako. Tiningnan ko ang pinto nito. I badly want to knock and join them already but I stopped myself for doing stupid things. I walk away and ride the elevator. I press the basement button and I wait for it. But it suddenly stops at the ground floor and the door open. I smiled bitterly when I saw them outside holding each other a hand. I just saw her a while ago at my building. Then, suddenly, she's here in front of me together with her fucking husband. Mr. Davis, good to see you. Bati sa akin ng asawa niya. Mr. De Leon, what brings you here? Tanong ko sa kanya at pumasok sila. Saka sumabay sa akin. We live here, about you. Tanong naman niya sa akin. I smile at them. I'm just checking the building and doing a favor for my friend who lives here. Sabi ko sa kanya. Napatango siya sa sinabi ko at si Mariel naman tahimik lang. So where are you going? Tanong ko pa sa kanila. We just arrived but my wife forget something in my car kaya baba kami sa basement. Sagot niya sa tanong ko. I look at Mariel who is looking away and bowing me stairs. Oh, I see. By the way, congratulations on your wedding. I didn't have a chance to greet the both of you after the wedding because I have an urgent meeting after that. Sabi ko sa kanilang dalawa, thank you and I hope we could talk some other day if you free. Right, babe? Sabi niya sa akin at tumingin kay Mariel. Yes, sagot naman ni Mariel. That's not a problem with me. If you'll excuse me, I need to go. Sabi ko sa kanila at nauna na akong lumabas ng elevator sa kanila. Hindi ko na inantay kung ano pang sasabihin nila dahil wala na akong pakialam doon. I think I need a hard drink for today. That was the longest elevator ride I experienced today. And it was fucking torture to see the person you love in the arms of someone else. Marco's point of view. After that fucking incident where I met them, I went to Carter's bar and met my friends there. The loud music and the noise of the people who want to get wasted and partying welcomed me when I entered the bar. I looked for my friends and I saw them upstairs at the VIP lounge. Umakyat ako at nilapitan ko silang tatlo. Pagkalapit ko sa kanila, kinuha ko kagad ang isang baso na may lamang alak sa lamesa at ininom yun ng diretso sa harap nilang tatlo.
I'm serious when I said that I want to get wasted tonight. Who the hell cares about the meeting tomorrow? I just want to forget and enjoy the night for a while. Sabi mo busy ka at madami kang ginagawa pero ikaw pa excited magpakalasing sa aming tatlo ah. Sabi ni Grant sa akin and I didn't bother to say anything. I sit down beside Chaos who is drinking his beer while Carter and Grant are looking at me with their woman beside them. The unit is all good. Tomorrow, the housekeeper will go there to cook your food for breakfast and dinner then. For every other day, the housekeeper will clean the unit for you, sabi sa akin ni Chaos. I will wire you the payment tomorrow, sabi ko sa kanya. I did not bother you to buy the groceries for this week because I'm not the one who will be using that unit and will make sure and I will make some changes for the list that I gave to my secretary because we have different preferences in when it comes to food. So, tomorrow, don't complain with what food you will have in the table and do the grocery shopping dahil puro beer lang meron sa rep ko na iniwan ko na para sa'yo. Sabi niya sa akin at ininom ang hawak niyang beer. Do it for me, I will pay you, sabi ko sa kanya. Hindi mo ako utusan ha, Marcos, sabi niya sa akin at tiningnan ako ng masama. Just this once, paniguradong wala na akong oras para para gawin ang bagay na yun or might as well as the housekeeper to do it for me. Ikaw naman na may contact sa kanya. Sabi ko sa kanya at nagsali ng alak sa baso ko sa kayong ininom ng diretso. You will meet her when she cleans the unit or maybe tomorrow if you wake up early. Sabi niya sa akin pero umiling ako. I doubt that and I'm too busy to meet someone. Sabi ko sa kanya. Isali niyo naman na kami sa usapan yung dalawa. Sigaw ni Grant sa amin ni Chaos. The music is too loud. That's why he need to shout and he is on the opposite side with Carter who is busy kissing the girl he barely known. Make them leave first, sabi ni Chaos kay Grant. Napailing si Grant sa inasta ni Chaos pero wala naman siyang nagawa. Girls, can you leave us for a while but we promise to meet you later downstairs? Sabi ni Grant. Nakasama niya pati na rin nakasama ni Carter. See you, sabi ng babae kay Grant at nakipaghalikan dito. After that, Dilip, Carter, and Grant look at Chaos. Alam mo, Chaos, nakakamatay ang pagiging tigang, sabi ni Carter kay Chaos, kaya natawa ko. Huwag kang tumawa dahil ikaw rin, sabi sa akin ni Grant. Hindi ko kailangan ng babae sa buhay ko. I can survive without one, sabi ni Chaos sa kanila. Don't start with me. Hindi ako tigang at alam nyo yan, sabi ko sa kanila. Chaos is the one who sent me the woman who I slept with last time and after I never sleep with anyone. I'm too busy to bang any woman. And I'm not interested with anyone right now. I used to sleep with someone when I'm still with Marielle. I'm not a saint and I have my needs, but I can survive without having a woman in my bed every day, not like Carter and Grant. Araw-araw ibang babae ang kasama nila sa kama. Mga KG kasi kayo, sabi ni Grant. Sa amin ni Chaos, kesa naman makakuha ng sakit sa ginagawa niyo, sabi ni Chaos sa kadalawa. We're safe and always protected. Sabay na sabi ni Carter at Grant. Hindi na kami magugulat ni Marcos kapag may nabuntis kayong dalawa sa ginagawa nyo. Sabi naman ni Chaos sa kanila. Chaos, you're the one who sent a woman to Marcos' hotel room. Baka siyang magkakabuntis o mabubuntis. Natatawang sabi ni Grant at tumingin sa akin. Huwag niyo akong itulad sa inyo, sabi ko sa kanila at tiningnan sila ng masama. Wala ako sa mood para makipagbiruan sa kanila ngayon dahil marami akong iniisip. Muli ako nagsali ng alak sa baso ko at ininom yon ng isang inuman lang. Anong problema mo, Marcos? Tanong sa akin ni Carter kaya tiningnan ko siya. Being with my ex-girlfriend in the elevator together with her fucking husband, maring sagot ko sa tanong niya. You better not proceed to your plan, Marcos, kung nasasaktan ka lang, sabi sa akin ni Chaos. I will give them the pain they caused me, sabi ko sa kanila. Gago ka, wag mong sirain ang sarili mo dahil lang sa kanila. Sabi sa akin ni Grant, binabawi ko lang naman ang kung anong sa akin, sabi ko sa kanila.
Hindi na sila nagsalita pa at nagpatuloy na lang kami sa pag-inom ng alak hanggang sa napagdesisyon na ni Carter at Grant na bumaba na para makisalamuha sa mga tao doon. O sa madaling salita, ay to get laid tonight. I don't have planned to do something wild. I just want to get wasted and forget what happened a while ago. I just drown myself with all the liquor in front of me. Chaos is busy with his phone and he don't give a damn to what I'm up tonight. I want to wreck Gino's neck earlier when I saw them and when he wrapped his arm to my woman. I know that he is just mocking me because Mariel is with him, pero hindi magtatagal yun dahil gagawin ko ang lahat para mabawi sa akin ang inagaw niya sa akin. Go home, Marcos. Lasing ka na, sabi ni Keo sa akin, kaya tumingin ako sa kanya. I have a high alcohol tolerance, Keo, sabi ko sa kanya at ininom ko ang alak sa bote sa kayon inubos. Tumayo para kunin ang alak sa lamesa pero hindi ko nakuha yun dahil inilayo na yun sa akin ni Chaos kaya tiningnan ko siya ng masama. Chaos, don't stop me, mariing sabi ko sa kanya. Umayos ka ngayong hayop ka ha, sabi niya sa akin at inalalayan ako. After that, I don't know what happened. I just woke up in a familiar room and my head is throbbing pain because of my fucking hangover. I don't know how many bottles of liquor I finished last night, but I'm sure it's a lot. That's why I'm like this. I massaged my temple and get off the bed and went to the bathroom to wash my face. Then I went outside. I smell food. That's why I went to the dining area and I found something on the table covered with food covers, so I left it. There are fried food like bacon and egg with rice and a note on the side saying that the soup is on the stove and I should reheat it. Pumunta ako sa ref at kumuha ng tubig saka yun ininom. I checked the stove and found at the soup on the spot but I didn't bother to reheat it because it's still hot. I just put it on the bowl and went to the table and ate the food in front of me. I'm not a breakfast person, but I think I need to eat because I did not bother to eat dinner last night and went straight to Carter's bar to get wasted. The food that the housekeeper prepared is simple, yet I find delicious, especially the soup because my headache suddenly gone after I finished the food. And it was the first time I went back to the refrigerator to get some water and Chaos was right na puro beer lang ang laman ng rep niya. Pagkatapos kong uminom ng tubig, nagsulat ako sa papel at ipinakat ko yun sa pinto ng ref. It's just a note regarding my food. I don't want to have a heavy breakfast again for tomorrow, and a side comment about the food she prepared because it's too oily for the egg. After that, I went back to the bedroom and go inside the bathroom to take a bath. I need to go to work today to finalize the budget allotted to the new project that we are handling and to continue my undone meeting that was rescheduled today. I think I will go home late today because of my workload and that's not a problem with me. Wala namang naghihintay sa akin at para naman to sa mga plano ko. Nang matapos ako, kinuha ko ng gamit ko at lumabas ng unit. I ride the elevator and minutes later, I'm inside my car driving it, going to work. When I arrive, my secretary is already waiting for me at the lobby. Sir, you have an early meeting with the stockholders today and they are already at the conference room waiting for you, sabi niya sa akin at sinabayan ako sa paglalakad. What they want? Tanong ko sa kanya. Sir, they are pressuring us to start the project as soon as possible, sabi niya sa akin. They can't wait for a few more days for that. The project is being finalized because of some minor issue about the land and by next week, we could start it as soon as possible. I'm not wasting their money for nothing and if that project starts to operate it will bring us more profit than the expected but that projects need time and patience. Dire-diretso akong pumasok sa loob ng conference room. Paglabas ko ng elevator at lahat naman sila tumayo para batiin ako. They look on their faces
is unbelievable. Alam kong sa likod ng mga ngiti nila sa akin, sinasaksak nila ako patalikod. That's the bad side of business. No one is trusted because of money. Sit down, sabi ko sa kanila at umupo na rin ako sa pwesto ko. Mr. Davis, we need an update for the project, sabi sa akin ng isang stockholder, and he is Mr. Salcedo. He talked too much but proved nothing because of this money. That's why he stay being my stockholder. But aside from that, he is useless. He used to be working with the De Leon, but when the DL Corporation merged with the Hernandez, he left the company because of the rivalry between him and Mr. Hernandez. The project will push through, so don't get impatient with that because I can assure you that the money you all put in that project will pay off, sabi ko sa kanila. We just want to make sure that you are doing your job as the CEO of this company, Mr. Davis, and not just playing around. We all have a family to support, even your employees, so we expect a lot from you. Don't get me wrong, Marcos, but you are a bachelor and you should take things seriously, sabi sa akin ni Mr. Romero. I'm not fooling around like a child. I know that I'm doing and I take things seriously. Hindi ko itinayo ang kumpanya na to para maglaro lang at para pakitaan ang ama ko. I built this company because this is my dream and I will make sure that this company will grow. They are mocking me because I'm a bachelor and the hell I care. I wouldn't be bachelor if that fucking Gino stole my girl away from me, but I will get her back and prove everyone what I am capable of. I'm not Marcos Fire Davis for nothing. Ko sa kanila na din point of view nang magbukas ng kape, sunod-sunod ng mga naging customer namin. Kahit maaga pa lang, normal na rin naman kasi ang uminom ng kape sa umaga at hindi na maaalis yon sa halos lahat ng tao sa kahit anong panahon. Kapag nga wala akong makain, ang ginagawa kong ulam ay kape pag wala na talaga kaming pera. Naawa ko sa kapatid ko kapag ano nang nagiging pagkain namin. Pero wala naman ako magawa dahil ang dami naming bayarin kaya nagtitiis na lang kaming dalawa sa kung ano ang meron kami. Ganun naman talaga kapag mahirap ka. Kailangan magtiis para mabuhay at maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. I'll have the classic espresso for take-out, sabi sa akin ng isang customer. Agad kong inasikaso ang order niya at pinindot yon sa screen. 150 pesos po, sabi ko sa kanya at inabot naman niya sa akin ang bayad. Kaya naman inilagay ko yon sa cashier at inabot sa kanya ang resibo. Please wait sa waiting area na lang po. Thank you and have a great day. Masiglang sabi ko sa kanya. Sila Hunt at Sand ang bahala sa mga order at sila na rin ang nagbibigay noon kapag take out dahil sa counter lang naman. They will just input the number on the screen para kuhanin ng customer ang order sa kanila. Pagkatapos ng isang order na yon, marami pang sumunod na mga customer. Kaya naman naging sobrang busy na kaming lahat at kahit nga si Ma'am Erin ay tumulong na rin sa amin para mas mapabilis ang trabaho. Naintindihan ko na kung bakit naghahanap sila ng tao dahil ang dami pala nila talagang customer kahit na ang init ng panahon ngayon. I'm so tired because of the non-stop order that we received today. Hindi ko naman sukat akalain na ganun pala karami ang magiging customer namin ngayon at kahit na ang mga kasamahan ko ay hindi rin nila sukat akalain na sobrang dami namin magiging orders sa araw na to. Nadine, ang swerte mo, sabi sa akin ni Ma'am Leia. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Ang dami nating order ngayon at customer. You're a lucky charm. Masiglang sabi niya sa akin. Hindi kaya siya napagod sa mga maghapon namin na pagtatrabaho sa lakas ng energy niya ngayon? Halos hindi na nga ako nakaalis sa pwesto ko bilang cashier sa dami ng order na tinanggap ko ngayon. Nakakapagod pero worth it. Ang araw na to, sabi naman ni Liz. Job well done, guys. We surpassed our quota today and for that, maaga ang closing natin ngayon. Masiglang sabi ni Ma'am Erin.
Ang closing time kasi ng cafe ay 11 ng gabi. Pero dahil nga halos maubos ang stock namin ngayong araw, ay magsasara na kami ngayon 4 o'clock pa lang ng hapon. Pero off duty ko na ngayon. Linis na guys. Pwera kay Nadine na tapos na ang duty niya ngayon. Sabi naman ni Ma'am Leia sa amin. You can go na, Nadine. Sabi naman sa akin ni Ma'am Irene. Sige po, sabi ko sa kanila at pumasok na ako sa locker room para magpalit ng damit ko. Paglabas ko, naabutan kong nagliligpit na sila doon at gusto ko pa sanang tumulong pero baka kasi gahuli naman ako sa oras para sa isa ko pang trabaho. Mahirap naman yon. See you tomorrow, Nadine. Paalam nila sa akin. Ingat kayo sa pag-uwi nyo. Sabi ko naman sa kanila at lumabas na ako ng cafe.